sa bagong Pilipinas. At sa pagsasani puwersa ng alyansa ay siguradong mas malayo pa ang pwede nating marating. Kaya naman, ang boses ng bagong Pilipinas, handa na ba kayo? Magingay Mandaluyong para kay Andrew E! Oh yeah! Mandaluyong! Sino pinakamaingay? Come on! Sino pinakamaingay? Everybody now clap your hands, everybody! Everybody just clap your hands! Yo, clap your hands, everybody! Mandaluyong, everybody now! Party up! Party up sa pinakamaingay ngayong gabi nito! Sa pinakamaingay! Check it out! Na may nabita ko sa girlie na American resident. Taga sa Orange County, pero dito siya sa Brent. Nabiko sa Mimosa, anak ng pasador. Only girl at chica, bebe, ang negosyo door to door. Sumenya siya sa guard, hindi ng calling card. Sabi na siya daw ay Andrew E. Die Hard! sa likod ng calling card. What? Doon siya Beside! at syempre pirmahan ko rin. Ang kanya behind! Pinara limousine, Yeah. ako'y pinabili. Believe! Kinuha calling card at Sinigay sa kanya dipdip! sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, oh, and IBE! Sa pinakamaingay! Sa pinakamaingay! Go! I-olit! Ay, aking sinaparin! Pero siya'y biti pa rin. Say what? Come on! Gusto niya nagyanap Magarin! para aking nasabi. Say what? Go! Si Olive ay aking Sinaparin! pero siya'y biti pa rin. Say what? Come on! Gusto niya nagyanap Magarin! para aking nasabi. Say what? Oh, sa sino man maingay, pero nako ibibigay. Sa sino man maingay, Come on! pero nako What? ibibigay. Ito ba ang pinakamaingay? Come on! O ito ba ang pinakamaingay? Come on! Nasaan ba ang ingay? Come on! Pag nasa nag-ingay, doon ito ibibigay. Here we go! Pag sinabi ko, all the way, sabihin nyo, alyansa, all the way, 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 check down. Mandaluyong, magandang gabi sa inyong lahat. Atin pong nasasaksihan kung kayo po'y taga Mandaluyong, saksing-saksi ng mga taga Mandaluyong kung gaano karami ang tao dito sa lugar ninyo ngayong gabing ito. Tayo po'y nasasaksihan din ng buong kapuluan sa pamamagitan ng platform ng social media at tayo rin po'y tunay na nasasaksihan sa ibang bansa ngayong gabing ito. Kaya mga kaibigan, namnamin natin ang tamis ng gabing ito at ipakita natin ang pakikiisa sa ating mga kandidato dito sa inyong harapan, ang tinatawag nating alyansa, sa pamamagitan ng pag-awit at pagsabay kay Andrew E. sa awitin na ito. Maestro. Itanong mo sa amin kung sinong aming Itanong mo sa ang sagot ay di magtatagal. Sino ating mahal? Alyansa lang ang ating mahal. Ang serbisyo nyo'y aming serbisyo na walang ang aming tunay na sa pinakamaingay na magkakantahan dito sa lugar na ito. Sa pinakamaingay. Sa pinakamaingay. Tito Sen, thank you for this song. Thank you for this song. Here we go. Itanong mo. Oh, kung sinong aming mahal. Sino minamahal? Sino minamahal? Asa ang ingay? Itanong mo. Alright! Ang sagot ay di magtatagal. Parang hindi kumakanta! Parang hindi magtatagal! Oh! Alyansa lang ang aming... Very good! Ang serbisyo nyo'y aming... Basta lakas! Serbisyo na walang... Very good! Ang aming tunay na... Naku, parang dito yata! Mandaluyong! Di ko na mapupunta ang sumili ni Adri! Oh! Itanong mo! Oh! Kung sino aming... Ay, kumakanta na! Pareho na! Pantay na! Alright, here we go! Itanong mo! Oh! Ang sagot ay di magtatagal! Sino ating mahal?
Sino ang ating mahal? Here we go! Alyansa lang ang... Very good! Ang serbisyo nyo'y amin. Alright, mas ka! Serbisyo na wala! Ah, yeah! Ang aming tunay na... Dito na ba? Dito na ba ibibigay? Dito na ba ibibigay? One more time! Itanong mo. Oh, kung sino aming... Oy, para dito! Lumilipat! Lumilipat! Here we go! Itanong mo. Alright, ang sagot ay di magtatagal. Sino ang iyong mahal? Sino ang ating mahal? Here we go! Alyansa lang ang... Ah, yeah! Ang serbisyo nyo'y aming... Alright, break it down! Serbisyo na wala. Ang aming tunay na... Palakpakan naman! Pag sinabi ko, all the way, sabihin nyo, alyansa, all the way, all the way, all the way. Pilipinas, sino ba ang pinakamaingay? Come on now! Ano ang pinakamaingay? Sino ang Ano ang pinakamaingay? pinakamaingay? Everybody, sabay-sabay! Say ho! One! Say ho! One! Say hey, hey, ho! Come on! Mandaluyong ay nagkakaisa! All the way! All the way! Pilipinas ay nagkakaisa! All the way! All the way! Come on! Ako'y nasa Malate! Pilipinas sabay! Pilipinas sabay! Here we go! Here we go! Pumanataki ng Bilboko niya, Bilboko nyo. Natuturo na siya, Yeah. hindi pa kami on. Upang di mahalata, What? siya ay nagpayabang. Come on. Nagmiminisitwa, daw siya sa alabang. Ako ay umakbat, Bahit Peter! nagalaway sa panay ng hapitan. Hapitan ako'y makalinga, What? di ko siya matagpuan. Yeah. Mandaluyong, di ko alam kung kanino ko ibibigay yan. Come on! Alright! At ka, baby, oh yeah! Hindi ko marinig! O madalas, lumalabas! Naku, baka dito na! Baka dito na! Here we go! Here we go! Sa Cafe Adriatico ako ay inaya. Inom na o kami at siya ang kaya. Kaya kaming dalaway. What? Uminom na kami. Yeah. Inalay ka ang baso. Oh. At sabi niya sa akin, Come on! di ko alam ay meron siyang ibinagay. What? Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking malay. Nang ako'y magisi, aking napansi, pagana na puti. Come on! Kaya na sabi ko na ako, i-split na ako. Kanino kaya ibibigay ang jacket na ito? Nawala sa isip ang kanyang paiwan. Yeah. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko Come dyan. on! Alright! Ka, baby, oh yeah. Hindi ko marinig. O madalas, lumalabas. Now take it to the top. Oh, darling. Come on! What? Stay Come on. by me. O madalas, sa maingay binibigay ni Andrew E. Alright, everybody. Pag hinabi ko all the way, sabihin nyo alyansa. All the way. All the way. Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Come on! All the way! All the way! Yeah. All the way! Yeah. Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Come on! Everybody in the place to be. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. At sabihin nyo sa akin, sino ba ang pinakamaingay? All the way! All the way! All the way! Sino ba ang pinakamaingay? Let me say ho! Say ho! Say hey, hey, ho! Come on! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Come on! All the way! All the way! All the way! All the way! Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Come on! Ito ba ang pinakamaingay? Come on! Ito ba? Ito ba? Ito ba ang pinakamaingay? Come on! At doon to ibibigay sa mga kandidato natin ngayon. Pasalamatan natin ang sabay-sabay. Sabihin, salamat po. Salamat po. Here we go. Alianza! Here we go. Sabihin ang maingay.
Here we go! All the way! All the way! All the way! All the way! Break it down! O madalas, nasa inyong harapan, ang Team Alyansa, together with ang inyong lingkod, Andrew E. Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? All the way! All the way! All the way! Magandang gabi sa inyo na. Thank you. God bless Mandaluyong. God bless the Philippines. Thank you. Muli, Andrew E. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang gabi, Mandaluyong! Alam niyo po, alala ko po itong lugar na ito. Ito na yung napuntahan kong pangatlong rally po dito sa inyo sa Mandaluyong sa iba't ibang kampanya ko. At lahat ng kinampanya ko rito sa Mandaluyong, panalo po tayo. Maraming salamat po. Tayo po ay nakarating na sa kahuli-hulihang pagtitipon natin dito po sa kampanyang ito. Kaya nais kong pasalamatan, hindi lang po kayo ng tiga Mandaluyong. Kung hindi po lahat ng nagpakita ng suporta sa Team Alyansa habang sila at kami lahat ay umiikot sa buong Pilipinas. At nasasabi ko naman, nakakatuwa naman na mas nakita. Kahit po saan pumunta ang Team Alyansa, napakainit po ang pagtanggap sa Team Alyansa, pagtanggap para sa kinabukasan at kabubuti ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya naman po, kami na umiikot at nagkakampanya, na-inspire po kami, nagiging inspirasyon po ang suportang nararamdaman namin, ang init ng pagmamahal na nararamdaman namin sa aming pag-iikot. Ay mula naman po sa umpisa, sinabi ko po, ang bagong Pilipinas ay isang pangakong ginagawa nating totoo na araw-araw. At ang inyong suporta ay ang aming inspirasyon. Naniniwala ko na ang lakas ninyo ang magdadala sa atin sa bagong Pilipinas. Kaya naman, nabuo po ito. Mula Hilaga hanggang Timog, isang alyansa ang nabuo. Ngayong gabi, ang sambayanang Pilipino, kayo ang magbibigay buhay sa ating pagtitipon ngayon. Alam niyo po, siguro panahon na. Dahil po, bakit namin ginawa itong alyansa? Kung maalala ninyo, nung kumakampanya ako rito, ang aking isinisigaw, ang pagkakaisa, unity. Kailangan sa aming pananaw, sa aking pananaw at sa pananaw ng lahat ng Pilipino. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay nag-aaway-away po. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay hindi magkasundo at hindi nagtutulungan. Kaya ko po isinisigaw ang pagkakaisa. At kaya naman po ang ginawa po namin ay pinagkaisa namin ang lahat ng aming kilala na pinakamagaling na magiging senador para mas makikita natin patuloy ang ating progreso, patuloy ang ating pag-unlad, patuloy ang mapayapang Pilipinas, patuloy ang magandang takbo at kaunting ginhawa para sa ating mga kababayan. Marami po naman nangyari na dahil sa pagkakaisa. Marami po akong balita. Marami po akong magandang maibabalita sa inyo. Sa mga nangyayari sa nakaraang 2 taon, 3 taon halos, mula nung tayo ay umupo noong July 2022. Ngayon po, ang ekonomiya ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo, isa sa pinakamabilis ang paglaki at pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo. Yan ang pagkakilala ngayon ng Pilipinas. Sa Asia po, tayo ay Kaya po, tayo ay kinikilala ngayon na maganda ang takbo ng ekonomiya. Dahil nung nagsimula po tayo, napakabilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung po ang aming inaalala at dahan-dahan po namin itinatrabaho. Kaya naman,
mula sa 1.8%, na yung 1.8% ng inflation, ibig sabihin gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay ito ay bumaba pa sa Marso. Kaya dahan-dahan, hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Dahil po, humingi tayo ng tulong sa ating Senado. Humingi po tayo ng tulong sa ating congressman. At hingin natin na baguhin ang mga iba't ibang batas upang maging mas magandang patakbo para lahat po ng mga na gustong pumasok na mag-invest dito, magdala ng pera po nila dito sa Pilipinas, ay magiging maganda at makikita nila doon tayo pupunta sa Pilipinas dahil naayos na dyan at mas maganda pupunta tayo dyan invest na sa isang bansa, ibang bansa. At kung bigas naman ang pag-uusapan, pinapababa na natin ang halaga nito. Natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Nagsagawa na rin tayo ng Rice for All. Makakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada kilo sa mga kadiwa. Ngunit, pagkatapos ng eleksyon, dahil pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito, dahil po baka gamitin sa kampanya. Kaya ang ginawa namin, pinabaya muna namin sa COMELEC yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulaan na po natin, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling kadiwa site. Ang mga benepisyo ng 4P, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, sa tulong ng mga LGU, umpisan po natin sa Visayas to at ikakalat po natin ito sa buong Pilipinas. Kasama din po dyan, kahit po makakontrol po natin ang presyo ng ating mga bilihin, ay kailangan po para makabili ang ating mga kababayan, ay kailangan po ng trabaho. Kaya isa pang magandang balita. Sa buong taon ng 2024, naitala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%. Ibig sabihin, ito ang pinakamababang bilang ng Pilipino na walang trabaho sa nakaraang 20 taon. Naaayos na rin po natin yung pagbigay ng trabaho. Patuloy po tayo pagbibigay ng mga pagkakataon para sa ating mga kababayan. Mula Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng 2024, nakapagsagawa tayo ng higit 4,000 job fair at sa iba't ibang sulok sa bansa. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po sa malalaking lungsod, kung hindi po kung saan lahat po ipinagkalat natin. Binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga 4Ps, ang ating mga benepisyaryo upang sila ay makabangon muli. Patuloy po tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ito po ay dinadaan po natin sa job fair. Nung Labor Day po, nung May 1, nagsagawa tayo ng napakalaking job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Mahigit 200,000 trabaho ang inalok mula sa mahigit 2,000 employer. Kasabay nito, binibigyan pansin natin ang isa pang haligi ng bagong Pilipinas. Ay napakahalaga po nito. Lahat po tayo ay magulang. Inaalala po natin ang ating laging mga anak. Kaya inaayos po natin ang edukasyon. Inaayos po natin ang K-10 curriculum. Sinimulan nang ipatupad ang bagong curriculum para sa kinder hanggang sa grade 10 noong school year 2023 hanggang 2024. Kasabay nito, atin ding isinasaayos ang curriculum ng mga senior high school. Bilang suporta sa ating kabataan at sa ating mga manggagawa para sila po ay marunong at kaya nilang makipagkompetensya. Hindi lamang dito sa labor market po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sumisikat po pilas sa mga Pilipino dahil napakagaling talaga ng Pinoy. Pero kailangan pa rin natin tulungan. Kaya bilang suporta sa edukasyon ng ating mga kabataan, mula Hulyo ng 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagpatayo tayo ng higit 16,000 bagong silid-aralan. At yan po ay proyekto ng DepEd, yan proyekto po ng pamahalaan. Ngunit, hindi pa sapat yun. Dahil tayo ay nagpapatulong sa ating mga kaibigan na nasa private sector na nagmamagandang loob po. At dahil sa aming pagkooperasyon at sa tulong nila, layunin natin makapagpatayo ng 15,000 silid-aralan. Ito ay may kuryente, may internet at kumpleto ang kagamitan. At alam naman po natin
ang buhay ng lahat ng educational system ay ang ating mga guro. Kaya tinitiyak natin na ang guro natin ay nakakatanggap sila sa lahat ng kanilang benepisyo. Kahit yung dati, yung sweldo, napapautang ang ating mga guro dahil hindi dumadating ng tamang panahon ng kanilang sweldo. May mga pamilya po yan. Kaya ang ginawa natin, itiniyak namin, hindi na magiging problema yan. Isa pang naging problema dati, ang mga teacher hindi na makapagturo dahil kailangan maging principal, kailangan maging accountant, kailangan maging kung ano-ano na administrative. Tinanggal na po natin sa kanila ang katungkulan na yon para wala silang iniisip kung hindi turuan ang ating mga kabataan na maging magaling, maging masipag, at maging mabuti. Binibigyan sila ng mas maayos na benepisyo, mas malinaw na career path, at mas mahabang pahinga. Tulad ng bagong pinapatupad na 30 araw na uninterrupted summer break. Para naman ang ating mga guro, napakasipag na po, ay mabigyan naman ng kaunting bakasyon para makapagpahinga at para magpalakas muli para sa susunod na school year. Hindi po natin kinakalimutan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Ngayong taon, mas pinalaki po natin ang saklaw ng mga benepisyo sa PhilHealth. Ang gamutan para sa pneumonia, sa operasyon ng cesarean, sa breast cancer, sa dialysis, dengue, asthma at iba pa. Mas malaki na po ang kokobera ng PhilHealth kesa sa dati. Serbisyo rin ang ating ipapalit sa ating mga kababayan. Hindi na ninyo kailangan magpunta sa mga malalaking ospital na kalayo-layo upang magpatingin at magpalaboratory. Sa mga laming binuksan na tawag na bukas centers, libre na po ang check-up, libre na ang test. Sa ngayon, may 51 bukas centers na sa buong bansa. Maaari kayong pumunta ron po, magpa-check-up, magpa-x-ray, magpa-ultrasound, at marami pang ibang serbisyo. Sa NCR, meron na po tayong tinayo na 4 na bukas center. At kung pag-uusapan naman natin, ang ibang bagay, hindi lamang tungkol dito sa ating kababayan, kung hindi ang seguridad ng ating bansa. Kung pag-uusapan natin ang pagtanggol sa ating karapatan, hayaan ninyong sabihin ko ito ng buong buo. Kailanman, hindi tayo uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Bilang isang malayang bansa, dapat natin panampanindigan ang ating mga karapatan. Dahil ang ating maliwanag na ang Pilipino lamang ang dapat na makinabang sa teritoryo ng Pilipinas at yan po ay paglalaban natin. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Tayo naman ay sumumpa po tayo, kami lahat ng opisyal, na ipagtatanggol namin ang konstitusyon ng Pilipinas, ipagtatanggol namin ang teritoryo ng Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas, ang karapatan ng Pilipino. Kaya po, kahit ano pang mangyari, hindi po namin titigilan na ipagtanggol ang Pilipinas. Kahit kasino man, napakalaking dayuhan, napakalakas ang puwersa, hindi po, ang Pinoy po hindi umaatras, hindi po tayo aatras. Kaya po, sa puntong ito po ay kailangan po ipaliwanag bakit ko po pinag-iisa-isa lahat itong mga programa at saka proyekto na ito. Para po makita po ninyo. Alam niyo po, ang national government, ito po mga programa po namin. Ngunit, hindi po namin magagawa yan kung hindi namin kasama at hindi tumutulong sa atin ng una mga LGU, ng local government, yung mga mayor, hanggang sa barangay captain. Kailangan magkasama talaga. Kailangan ulit nagkakaisa. Pero doon sa malalaking bagay, na kailangan palitan ng sistema ng pamahalaan, kailangan palitan ng batas, kanino tayo tatakbo? Tatakbo tayo sa mga legislator, tatakbo po tayo sa mga senador natin. Kaya po, kahit nais natin ipatuloy ang ating mga magandang nagawa na, ngunit, alam naman po natin ay walang katapusan po ang trabaho ng serbisyo publiko at ito po ay marami pang kailangan gawin. Nakakatuwa naman po na nasimulaan na natin. Marami na tayong mahalaga na proyekto at programa na nasimulaan na. Kaya nararamdaman na ng ating mga kababayan ang mas maganda na patakbo ng ating pamahalaan. Kailangan hindi lamang natin ipagpatuloy ito kung hindi palaguhin pa ito para lahat ng sektor ng ating lipunan ay ganun din. Ay kasama, nagkakaisa at tumutulong. Ito po, kaya naman po, nandito po kami muli sa huling pagkakataon na iharap sa inyo ang ating mga senador. Maiharap sa inyo ang grupo na sa aming pananaw, ang pinakamagaling na dapat uupo sa Senado. Ang pinakamahusay na dapat umupo sa Senado.
ang pinaka nagmamahal sa bansa at sa taong bayan na dapat umupo sa Senado. Dahil kung titignan naman po, kilala naman po ninyo sila. Wala naman po rito na sinasabing baguhan. Lahat po, narinig nyo po ang kanilang nagsalita na po sila. Narinig nyo na po ang kanilang mga hangarin para sa ating mahal na Pilipinas. Ang kanilang nagawa na sa nakaraan. Ang kanilang nais gawin para pagandahin pa ang Pilipinas. Kaya po, hindi na po siguro kailangan ipagpaliwanag na mahaba dahil alam na po ninyo kung ano yung mga kakayahan nila. Tingnan ninyo, karamihan po sa kanila, veterano sa Senado. Si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Soto, naging Senate President pa si Senator Tito Soto. Kalahati naman ng slate ay nasa dumaan ng mababang kapulungan. Kaya Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Hindi po ba ito? Sanay na po. Apat naman ang nagsilbi sa kabinete. Ang inyong anak na DILG Secretary, Secretary Benhur Abalos. Ilinagay po natin. Dahil alam naman po natin talagang siya ay nakakaunawa sa mga issue ng local government. Naging si Erwin Tulfo ay linagay din natin bilang DSWD. Ang ginawa lang po niya, kung pumasok siya sa DSWD, pinagpatuloy lang niya ang ginagawa niya sa buong buhay na. Tumulong sa mga maliliit, tumulong sa mga walang boses, tumulong sa mga nangangailangan. Si Senator Tolentino, namuno ng MMDA, at binago po niya ang gawain ng MMDA, Metro Manila Development Authority po. Nakalagay po dyan, Metro Manila. Ngunit dahil sa kagandahan loob ng ating kaibigan ni Senator Tolentino, kahit po sa labas na ng Metro Manila, sa pinapunta po niya ang MMDA basta po makatulong. Yan po ang serbisyo. Isa pa po na nagsilbi bilang Presidential Assistant Rehabilitation and Recovery. Ito po ay binuo na ahensya para tulungan ang mga biktima ng Yolanda. Siya po ang namahala sa pagpatayo ng mga bahay. Siya po ang namahala sa paglagay ng mga kalsada, ng mga water system para makabalik sa normal na buhay ang mga tinamaan ng Yolanda. Ito po si Senator Ping Lacson. Bukod po sa presidential assistant, si Senator Ping Lacson naging Chief PNP po. Hepe ng buong PNP, lahat ng kapulisan po sa buong Pilipinas. Napakahirap po na trabaho. Ngunit nakakita naman natin ang galing niya dahil nung siya ay nakaupo bilang Chief PNP, yun ang panahon na nakamit ng pulis ang pinakamataas na approval rating sa buong bansa. Hindi na po naulit yun ang ganong kataas na approval rating. Sa local government naman po, meron din po kaming gobernador. Governor Lapid ng Pampanga. Naging gobernador po. Malalaking probinsya po ito. At ang isa pang gobernador po, nakasama natin dito ngayon, ang naging governor ng Cavite. Alam na po ba ninyo? Ay si Governor Bong Revilla, naging governor ng Cavite. Meron din tayong mayor. Abalos dito, sa Mandaluyong. Hindi ko na po kailangan ipaliwanag sa inyo. Si Senator Tolentino. Senator Tolentino naging city mayor po yan. City mayor naman po ng Tagaytay. At ang mayor ng pinakamayaman na lungsod dito sa Pilipinas. Malapit lang sa atin yan. Ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas ay ang Makati City. Ang mayor po, Mayor Abby Binay. Kami po na nasa local government noon, kinaiingitan po namin ang Makati. Sabi namin, Makati napakalaki ng kanilang nakukolekta na buwis dahil malalaking korporasyon, nandun lahat. Malalaking negosyo, nandun lahat. Ay sabi ko, siguro, swerte ng mayor, marami siyang pera, hindi wala siyang problema. Ngunit, ang ating Mayor Binay, ang ginawa niya, sa hawak niya na pondo, ginawa po niyang libre lahat ng benepisyo para sa mga matatanda, para sa mga may sakit, para sa mga bata, para sa mga PWD. Diyan po ang magandang ginawa ng ating mayor ng mayor ng lungsod ng Makati ay lahat ng kayang ibigay sa taong bayan ay kanyang ginawa at ibinigay. Nasulat dito, Fighting Women of Alyansa. Meron po tayong palaban ng mga babae na kandidato. At sila naman, nandyan po si Senator Cayetano, si Mayor Binay, andyan din po si Congressman Villar. Tatlo po.
na kandidato namin na babae. At makakatiyak po kayo, dahil napakatapang po nitong mga ito, makakatiyak po kayo, lalo ng ating mga kababaihan, na meron laging boses para sa kababaihan sa Senado at merong magtatanggol sa karapatan ng ating kababaihan. Sa pagsulat naman ng mga gandang batas, ay apat po sa kanila ay abogado. Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino. Ang huhusay po lahat. At sila po ay marunong naintindihan po nila ang mga pangyayari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po dito sa pinanggalingan nila, kung hindi sa buong Pilipinas. Dahil kung saan-saan po, kung saan-saan sila pinanganak. At umpisan po natin, si Senator Manny Pacquiao, tiga Bukidnon, Sarangani, at saka Jansan. Si Erwin naman ay lumaki sa Davao Oriental at saka sa Sulu. Dahil doon po natin sino yung kanyang ama na naging bayani rin ng ating bansa. Ang unang Vicente Soto, baka hindi niyo po alam, ang unang Vicente Soto ay ang unang senador na Soto. At siya po ay galing naman sa Cebu. Pero makita mo po ninyo, si Camille Villar naman, ang kanyang mga ninuno ay galing po sa Iloilo. Mga kababayan, palagay ko naman sa aming pag-iikot, sa aming pagsasalita, sa kanilang pagpapaliwanag, sa kanilang mga hangarin at pinapangarap para sa ating bansa, alam niyo na po na ang tinutunguan ng alyansa ang kapayapaan, ang maging ligtas ang ating mga kababayan na magkaroon ng katarungan dito sa Pilipinas. Yan po ang aming ipaglalaban. Yan po, dito lang po makikita ang alyansa na hindi nanggugulo. Ang nais silang gawin pag upo nila sa Senado ay hindi manggulo, hindi magagawa ng mga problema, kung hindi maghahanap ng solusyon sa problema, magtrabaho ng tapat at mapag-aralan ng masinsinan kung ano ba ang dapat gawin para sa ating mga kababayan. Yan po ang alyansa. Kaya po, sa darating na Lunes, huwag na po kayong magdalawang isip. Isipin po ninyo, ito ang pinagpipilian ninyo. Ang pinagpipilian ninyo ay dapat pipiliin po ninyo na iboboto ninyo ang alam ninyo ang makakatulong sa taong bayan. Ang magtutulungan sa lahat kahit na hindi ka partido sa politika, kahit na hindi kaibigan. Ngunit para sa ikabubuti ng Pilipinas, nandyan po ang alyansa. Kaya't sa Lunes po, sa Mayo 12, huwag na po kayong mag-isip ng malalim. Basta tingnan ninyo, all the way alyansa! All the way alyansa! All the way alyansa! Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas! Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakpakan para sa alyansa para sa bagong Pilipinas! Sama-sama natin ang pagpili, pinakakalayo na pagpili. Ang ating tagumpay ng ating lahi, tagumpay ng ating pili, ang aming pili at tinatay. Mandaluyong! Buong puso nating ibagayway ang bandila ng Pilipinas! Tagumpay natin lahat. Tagumpay natin Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas! Alyansa ng pagkakasa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, pagkakasa ng pagdamit hatay, alyansang pinagtibay ng pangarap at adika, sinubok mo na natiling tutok hanggang sa ito. Alyansa tutulong, tutulong sa hamon ng panahon, isusuko